Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito guys, pag-usapan po natin one of the most very controversial, very timely na balita, pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat po muna ako sa mga lahat ng mga viewers, silent viewers, and supporters sa channel ko. Maraming salamat po guys, inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ito po ay personal na opinion ko regarding sa balita na ito. Kung mayroon kayong idagdag sa ating topic for today, pakilagay lang po sa comment section. Bilang Pilipino, ako po ay isang observant sa nangyayari din sa ating paligid, particularly sa ating government. Kahapon, February 5, 2025, na-impeach sa House of Representatives ang ating Vice President Sara Duterte. Now, by having a vote of according dito sa news, 215 votes, okay, under daw sa ating 1987 Constitution, only at least 1/3 of all members of the House, let's say for example 306, 102 lang ang kailangan man dito is necessary to file a complaint which now constitute articles of impeachment. Now, maraming mga reklamo sila or mga complaint about kay VP Sara. Misuse of funds, confidential funds, pag-encourage na daw for assassination sa ating presidente at iba pang mga hindi kaya-aya na mga allegation sa parang kontra niya ang pamumuno ni PBBM, our President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So ano po ang opinion ko dito? Siyempre, ang masasabi ko lang, hindi pa naman siya natulan guilty sa mga allegation, especially sa court. Let the rule of court, Sandigan Bayan or Supreme Court, maghatol sa kanya. Now, ano bang mangyayari kung ma-impeach na nga si VP Sara sa House of Representatives? It will move into Senate. Pagpunta doon sa Senate, kung ma-impeach pa rin doon siya, most likely final na yan, presidente. At kung mapaalis siya sa pwesto, most likely si Senate President Chis Escudero will be the Vice President. Now, medyo magulo dito sa Philippines kasi ngayon, 2025 is election time. May mga nagsasabi na sa 215 na mga congressman and congresswomen na nag-sign, nag-vote na paalisin siya as Vice President, karamihan daw, wala pang evidence, ay nakatanggap ng 150 million pesos na suhol daw. Yet to be confirmed according to the news or rumor. Timely kasi, election time na ngayon, this coming May, May 9 yata. So, kailangan nila ng funding. Alam naman natin dito sa Philippines na kung hindi ka gumamit ng pera every election, not unless you are very popular like artista, politiko, incumbent politiko, athletes, or content creator, basta sikat ka, hindi ka mananalo kung hindi ka gumamit ng pera. Now, going back, kung anong mangyayari kung mapatalsik si VP Sara, it will create another division sa ating bansa kasi may mga supported din ito. Maybe there might be, sana wag lang po kaguluhan, another people power or mga unseen problems na haharapin ng ating bansa. The bottom line of impeachment kasi may mga complaints sila. Loss of trust and confidence according sa kanila kay VP Sara. Hindi pa daw nakapag-submit si VP Sara na kanyang salin, So, yun lang po guys. Hindi na po ako makapagdagdag ng ano pa. Pero, kung ano man ang outcome, tulungan natin ang ating bayan, in our small little ways.
Yun lang po, kung politiko ka or hindi, magtulungan na lang po tayo sa pag-unlad ng ating bayan. Maraming salamat po. Sana po may nakuha din kayo. No? Depende sa inyo kung anong reaction nyo dyan. No? Thank you so much. No? Paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo guys. Kita-kita po tayo sa sunod na video. Paalam. Bye-bye.